Naalala mo ba kung paano gumawa ang Alemanya ng advanced na tangke noong ikalawang digmaang pandigdig na kinatatakutan ng mga alyado na nagbunga ng mga alamat tungkol sa kanila? Sa totoo lang, dahil sobrang komplikado gawa nila, palading nasisira sa labanan. Alam mo, nangyari ulit yon. Ang Puma Infantry Fighting Vehicle ay naging kontrobersyal sa Alemanya ng ilang taon, bagamat pinuri ito ng media bilang susunod na malaking bagay. Isang sasakyan na nagdala ng malalaking technological na pagbabago at magbabago sana ng labanan ng infantry magpakailanman. Pero hindi naman ito gumana. Laging sira ito, hindi pumuputok ang kanyon at bigla na lang nagliliyab ang sahig sa ilalim ng driver. Mas matindi pa, ang sasakyang ito na parang may mahiwagang kakayahan ay 2 dekada ng ginagawa. 20 taon na at hindi pa rin ito gumagana. Matagal na naghihintay dito sa Alemanya na may magbagsak ng kamao sa mesa at magsabing, tama na, sobra na. Ang German accent na yan ay hindi maganda. Siguro kaya ko pa itong gawin ng mas maayos. Pero nakakagulat, patuloy pa ring namumuhunan ang Alemanya sa paulit-ulit na pumapalpak na disenyo at ito ang dahilan. Bago ang Puma, meron munang Marder, isang infantry fighting vehicle na ginagamit na mula pa noong dekada 70 at hanggang ngayon sa isang antas ay bahagi pa rin ng Bundeswehr. Magaling ang Marder sa pagpatay ng kalabang infantry at pagprotekta sa sariling sundalo. Una, itong sumabak sa labanan noong 2000 siyang nang atakihin ng Taliban ang combat outpost ng Alemanya sa Afghanistan. Mahalaga ang papel ng mga Marder sa depensa ng outpost dahil ang kanilang 20 mm autocannon at 7 tuldok 62 mm machine gun ay kayang tumago sa mahihinang armas ng Taliban. Ang baluti na mas makapal sa harap ng sasakyan ay kayang tumagal laban sa 20 mm armor-piercing rounds at ang sumunod na bersyon ay protektado na laban sa 30 mm autocannons. Hindi perpekto ang mahusay na infantry fighting vehicle na ito. Kilala itong may problema sa ergonomics. Ang Marder ay sobrang hindi komportable kaya hirap ang mga sundalo sumakay dito. Bukod sa hindi magandang disenyo, wala rin itong air conditioning system. Mukhang napakahirap nito sa Afghanistan. O dahil ang pagbiyahe sa loob ng isang metal na kahon na may bigat na higit 30 tonelada na walang aircon sa isang bansa kung saan umaabot sa 39 degrees Celsius o 102 Fahrenheit ang init tuwing tag-init ay talagang hindi komportable. Bukod dito, lumitaw ang mga palatandaan ng pagtanda ng Marder pagpasok ng bagong siglo. Mas mahina ang 20 mm na autocannon kaysa sa 30 at 40 mm na kanyon na gamit ng mga modernong IFV. Ang luma ng baluti ay di na epektibo laban sa RPG o anti-armor na bala at ang paulit-ulit na redisenyo ay nadagdag lang ng bigat na nakaapekto sa liksi nito. Mahalaga sa modernong labanan pero hindi handa ang Marder laban sa mga drone. Wala itong sandata laban sa drone o kakayahan sa electronic warfare at ang anti-drone cage ay imbento lang, hindi galing sa pabrika. Kasalukuyang ginagamit ang Marder sa Ukraine at pabago-bago ang performance nito. Bagamat ang lakas ng putok nito ay patuloy na nagbibigay ng sakit ng ulo sa mga tropang Ruso, ang luma nitong plataporma ay nagbibigay din ng sama-samang sakit ng ulo sa mga tropang Ukrainian pero dahil sa ibang dahilan. Laging na-stuck sa putik, mabilis tumirik sa init at halos di kayang tiisin ng mga mina. Bagamat madalas na ligtas na nakakalabas ang mga crew ng sasakyan, kapag natamaan ng mina ang isang Marder, nagiging napakamahal na piraso na lang ito ng scrap metal. Alemanya ay may humigit kumulang 1,500 Marder. Pero sa 140 Marder na ipinadala sa Ukraine, hindi bababa sa 47 na ang nawala. Mababa ang survival rate. Noong huling bahagi ng 19 na dekada, alam ng militar ng Alemanya na kailangan ng pagbutihin ng Marder dahil nagsisimula na itong tumanda ang disenyo. Kung iisipin, tama talaga sila. Pero talagang nagtagal sila bago kumilos tungkol dito. Nagsimula ang proseso ng disenyo noong 1900 at natapos lang ito noong 2000. Para malinaw, mas mabilis pa si Harry Potter na magsimulang pumasok sa paaralan, sirain ang maraming Horcrux at patayin ang pinakadakilang madilim na mangkukulam sa lahat ng panahon, tapos bumalik pa siya sa nasabing paaralan at sa wakas ay nagtapos. Medyo kakaibang paghahambing. Ang disenyo na ito, kahit sino ang sumulat, ang siyang nagamit sa produksyon. Ang Puma ay 7 tuldok 4 na metro, 24 na talampakan, ang haba at 3 tuldok 7 metro, 12 talampakan ang lapad. Ngunit pwedeng lumawak hanggang 4 metro, 13 talampakan gamit ang dagdag na armor.
May taas itong 3.1 metro, 10 talampakan, dagdag pa ang periscope ng komandante na kalahating metro, 2 talampakan. Kasing laki ito ng Police Borsuk at American Bradley Fighting Vehicle at kasya sa Airbus A400M na gamit ng Alemanya sa pagdadala ng mga nakabaluting sasakyan. Mahalaga ang katangiang ito dahil ng disenyo, combat hotspot ng NATO ang gitnang silangan at kailangang ma-airlift ng Alemanya ang mga Puma. Pareho ring naranasan ng kanilang mga potensyal na sales partner na miyembro ng NATO ang sitwasyon. Hindi katulad ng Puma ang mga infantry fighting vehicle sa bigat nito. Bagamat ang original na bersyon, ang Level A Puma ay may bigat na 31.4 na tonelada o mahigit 69,000 at 200 libra ang Level C Puma na siyang bersyon na may kumpletong combat kit ay tumitimbang ng nakakagulat na 43 tonelada o halos 75,000 libra. Kahit ang pinakakumpletong bersyon ng Marder na sumikat kamakailan dahil na stuck ito sa mabigat na lupa dahil sa sobrang bigat para sa transmission at makina ay hindi lumampas ng 37.4 na tonelada. Sa ganong klase ng bigat, maisip mong makakakuha ng malaking pagbuti ang bagong disenyo pagdating sa power to weight ratio nito. Tama ba? Well, hindi. Ang power unit ng Marder ay isang MTU 400 at 41 kW diesel engine na katumbas ng mga 15.7 kW kada tonelada. Ang power ng Puma ay isang 800 kW MTU engine at katumbas ito ng 18.6 na kW kada tonelada sa pinakamabigat na posibleng combat configuration ng sasakyan. Ibig sabihin, ang Puma ay hindi pa umaabot sa 3 kW kada tonelada. Mas maganda kaysa dati. Masama lang ito kung titingnan ng mag-isa. Ang Puma ay inaasahang sasabay sa Leopard 2 main battle tank at mas mataas pa ang power to weight ratio nito kaysa sa tangke na susuportahan niya na bihira sa armor. Ang positibong dulot nito sa laki, bigat at performance ay ang saklaw o range. Mayroon itong operational range na humigit kumulang 600 kilometro o 373 milya sa kalsada gamit ang 900 litrong tangke ng gasolina. Diyos ko, ang hirap punuin yan sa gasolinahan. Pero muli, mas naging epesyente rin ang Marder pagdating dito. Bagamat abot lang sa 80 kilometro ang range nito, mga 13% na mas maikli, gumagamit ito ng 652 litrong tangke ng gasolina na 28% mas maliit kaysa sa tangke ng Puma. Sa depensa ng Puma, hindi kailangan ng Marder na gumamit ng maraming auxiliary systems gaya ng air conditioning o 12-12 ng iba't ibang sensor. Pero inaasahan pa rin na mas maganda ang fuel efficiency ng bagong sasakyan. Sa Special Organization, may nagawang tama ang mga designer ng Puma. Ang crew cabin ay maliit at parang nakakulong pero bukas ito kaya madaling mapalitan ng crew kapag nasaktan o napatay sa labanan. Ang sasakyan, hindi tulad ng ideological nitong ninuno, ay may air conditioning at may kasamang automatic fire extinguishing system na gumagamit ng hindi nakalalasong chemical pati na rin ng kumpletong proteksyon laban sa nuclear, biological at chemical na panganib para mapanatiling ligtas ang crew mula sa mga NBC na atake. Ang ground clearance o ang espasyong walang laman sa pagitan ng lupa at ilalim ng sasakyan ay may sukat na 18 pulgada o 45 sentimetro na nagpapataas ng tsansa ng kaligtasan kung sakaling mapasabog ng Puma ang isang landmine. Nakataas ang karamihan sa loob ng kabina para sa kaligtasan. Madaling buksan ang escape hatches at may infrared suppressing paint ang Puma para lumihit ang thermal signature nito. Para maiwasan ang matinding pinsala, ang gasolina ng Puma ay inilagay sa labas ng katawan at tinago sa likod ng makapal na armor. Dahil dito, malabong masira ang mga tangke at kung sakaling mangyari man, halos imposibleng masaktan ang mga crew dahil sa pagsabog. Dahil hiwa-hiwalay ang mga tangke, kapag may natamaan, hindi agad titigil ang IFV at magagamit pa ang iba para umatras. Bukod pa rito, may ikatlong reserbang tangke na sapat ang gasolina para mailigtas ang Puma. Pero ang pinakamalakas nitong katangian ay ang armor. Ang layout ng armor sa Puma ay hindi lang napaka-advance, kundi napakadaling baguhin din. Dahil dito, maaring ihanda ng 3 miyembrong crew at ng 6 na miyembrong infantry squad ang sasakyan para sa halos anumang sitwasyon. Isa sa dahilan kaya sinimula ng Alemanya ang proyekto ng Puma ay ang mataas nitong survivability. Isinasaalang-alang ng bansa ang pagbili ng Spanish Asgard o Swedish CVCM-NAPU IFVs pero napagdesisyunan nilang mas mababa ang proteksyon ng mga ito kumpara sa kayang buuin ng Rheinmetall at Krauss-Maffei. Tama ang kanilang desisyon. Una sa lahat, ang katawan ay may mababang profile maliban sa periscope at dahil dito, mahirap makita ang Puma kumpara sa ibang IFVs.
Ang unang tuntunin sa pagpapabuti ng kakayahang mabuhay sa labanan ay ang hindi mapansin at tiyak na sinusunod ng Puma ang prinsipyong iyon. Pangalawa, maganda ang pangunahing baluti ng Puma. Paglabas sa pabrika, pinagsasama nito ang ceramic armor sa gilid at non-explosive reactive armor sa harap. Ang non-explosive reactive armor o NERA sa madaling salita ay umaasa sa mga reaksyong shockwave upang sirain ang mga paparating na projectile o kahit papaano ay guluhin ang normal nilang paggana. Sa pagtama ng projectile sa NERA, napupunta ang enerhiya bilang shockwave. Ang shockwave na yon ay dumadaan sa metal na armor at umaabot sa isang elastic na layer ng armor na siyang nagre-redirekta nito. Katulad ng kung paano nagre-refract ang liwanag kapag tumama ito sa tubig. Mas hindi delikado ang shockwave kapag naiba ang direksyon at hindi kasing laki ng pinsala kumpara kung nasa orihinal na direksyon ito. Ang armor ay nagpoprotekta laban sa kinetic projectiles hanggang 3 punta mm at shape charge projectiles tulad ng RPG at heat rounds. Ang modular armor ng Puma ay 810X na mas epektibo kaysa high-grade steel na may parehong bigat at lampas pa sa Stanag 4 na 5-6 na siyang protection level 6. Ito ang standardization agreement ng NATO para sa proteksyon ng magagaan na armored na sasakyan. At kung nagtataka ka, oo, may mga stance na NAD para sa literal na bawat proseso, galaw o kagamitan na ginagamit ng isang hukbong NATO. Para maabot ang Stanag 4 na 5,500 level 6, kailangan kayanin ng isang infantry fighting vehicle ang mga tama mula sa 30mm armor-piercing kinetic projectile at 155mm high explosive artillery shell sa layo na 10 metro. Kayang tiisin ng harap ang armor ng Puma ang mas malalakas na tama at ang ilalim ay kayang makaligtas sa 10 kilong TNT na pagsabog habang nananatiling umaandar ang sasakyan at hindi nasusugatan ang mga tripulante. Isang malaking pag-unlad kumpara sa Marder. Base configuration pa lang ito. Ang Level A o Protection Class A configuration. Maaring i-upgrade ang Puma hanggang Level C. Hindi na ipatupad ang Level B dahil hindi magkasya ang Puma sa barko at tren, kaya direkta na itong pinalitan ng Level C. Dinadagdagan nito ang armor sa gilid, bubong at turret para sa mas mataas na proteksyon. Ang turret ang pinakamahinang bahagi ng Puma at maaari itong lagyan ng ilang armor elements para kayanin ang mga tama mula sa mga bala na nasa 30mm na kalibre. Malaking bahagi ng Level C upgrade ay galing sa explosive reactive armor na bumabalot sa itaas ng hull. Sumasabog ang armor panel kapag tinamaan ng projectile. Ang pagsabog ay palabas kaya nababawasan ang pinsala sa sasakyan. Ang explosive reactive armor ay karaniwan na ngayon sa halos lahat ng makabagong disenyo ng tangke. Kapag nakakabit sa Puma ang composite armor sa hull at bubong, 9 na tonelada ang dinadagdag ng Level C package sa bigat na sasakyan. Pero sulit ito. Ang Level C side armor ay kasing tibay ng Level A frontal armor at kayang tumanggap ng tama mula sa rocket-propelled grenades at ilang bala ng tangke. Pinatibay pa ang armor ng MUS, isang self-protection system na may guided missile jammer at smoke grenade na nagpapalabo sa paningin ng kalaban. Kaya nagsistema na matukoy ang paparating na missile at range-finding laser. Ang paparating na MUS 2.0 ay makakatukoy din ng laser beam riding missiles at second-generation laser rangefinders na mas mahirap tukuyin. Sa kabuuan, ang Puma ay malaking upgrade sa depensa kumpara sa Marder at may mas mahusay na depensa kaysa sa ilang tangke. Hindi lang baluti ang in-upgrade sa sasakang ito kumpara sa Marder. Ang Puma ay may maraming sensors na laging nagbibigay ng impormasyon sa commander na nagpapabuti sa situational awareness at kakayahang mabuhay ng sasakyan. Ang periscope ay may 6 na zoom, may laser rangefinder at pwedeng ikabit sa commander o taga-baril. Ito rin, gaya ng nabanggit kanina, ang pinakakapansin-pansing tampok sa Puma. Para magamit ng taga-baril at commander, kailangang ilagay ito sa gitna ng Tor. Dahil dito, hindi nakagitna ang pangunahing at pangalawang baril. Pero tatalakayin pa natin ito mamaya. Mayroong ilang mga display sa sasakyan at ang pananaw ng periscope ay maaring ipakita sa mga ito. Kabilang ang iba't ibang mga mode ng paningin nito, tulad ng thermal vision at wide-angle mode. Magkapareho ang optika ng taga-baril at may 5 kamera ang sasakyan para sa 360 degree na pagmamanman. Kung lalapit ka ng palihim, makikita ka pa rin ng mga tauhan. Pagdating sa armas, ang Puma ay may malaking pag-upgrade kumpara sa Marder. Ang pangunahing baril nito ay isang 30mm na autocannon na may epektibong abot na higit sa 3 kilometro. Kahit na may ilang European IFVs na gumagamit ng 40mm na baril, kaya pa ring makipagsabayan ng 30mm na baril dahil sa usaping logistika. Mas magaan ang bala nito, kaya mas maraming nadadala ng crew sa Puma.
200 bala ang agad iputok at may 200 pa nakaimbak. Kung ikukumpara natin ito sa 40mm Bofors auto cannon na nasa Swedish CV-740 na, kayang magpaputok ng 24 na bala lang kada isang beses at may imbakan ng 200 at 34 na bala, hindi mahirap makita kung paano pa rin lamang ang mas maliit na kalibre. Maliban sa kalibre, mahalaga ring ipakita ang mataas na kakayahan ng unmanned autocannon. Sa laban kontra infantry, gumagamit ang Puma ng airburst munitions. Ibig sabihin, sinusukat ng muzzle brake ng autocannon ang bilis ng bala. At ayon dito at distansya ng target, nilalagyan nito ng timer ang airburst munition. Kaya nitong iprogram ang perpektong putok mang-isa, talagang kamangha-mangha. Bukod dito, pwedeng pumili ang tagabaril ng lapad ng cone of fire para hindi masayang ang bala at mapabuti ang katumpakan dahil pwedeng gawing malapad o makitid ayon sa kailangan. Kapag inihambing ang Puma sa Bradley, iniulat ng United States CBO na dahil sa kakayahang ito at iba pa, ang Puma ay mga 100 at 3% na mas nakamamatay kaysa sa Bradley. Pinalakas din ang MELS missile launcher na kayang maglunsad ng line-of-sight guided missiles laban sa mga helicopter, bunker at pangunahing target na tangke. Talagang kailangan ito ng Marder sa Ukraine. Ang Krasil Heckler at Koch MG-4 machine gun ay pangunahing laban sa infantry sa malapitang distansya. May dalang 2,000 bala ang Puma at dahil 5-56 ang NATO standard, pwede rin itong gamitin ng crew sa personal na baril kung kailangan nilang lisanin ang IFV. Posibleng mapalitan ng baril na ito dahil maaaring lagyan ng mas mapaminsalang 7-62 MMMG. MG3 ang gun mount. Ang huling sandata sa loob ay isang 40mm na grenade launcher. Ang sandatang ito ay para sa point defense laban sa infantry, gagamitin ng 2 miyembro ng Riding Infantry Squad na bahagyang bubuksan ang likurang pinto para magprotekta sa likod. Sa kabila ng lahat, nananatili ang tanong, bakit itinuturing itong kabiguan? Gayong maganda naman ito. Oo, medyo malaki ito at mas maganda sana kung mas mobile. Pero posible itong pinakamahusay na armored infantry fighting vehicle sa NATO. Napakahusay ng pagkakaarmas nito at may kasamang pinakamodernong sensor suite. Saan nga ba nagkamali ang Alemanya? Kilala ang Alemanya sa mahusay na engineering. Ang Mercedes, Volkswagen, Audi at BMW ay gumagawa ng maaasang sasakyan sa halos isang siglo. Ang mga sasakyang pandikman ng World War II tulad ng Panzer IV, Panzer V at Messerschmitt Me 262 ay nakaapekto sa defense engineering doctrine sa buong mundo. Ngunit hindi kabilang ang Puma sa listahang yon. Isa sa mga pangunahing problema ay agad itong kinailangang imodernisa pagkapasok pa lang sa serbisyo. Noong 2015 pumasok ang mga unang Puma sa Bundeswehr hangar at noong 2018 may plano na pagandahin ang komunikasyon para makapagbigay ng situational imaging sa fighter jet. Marami sa mga napag-usapan natin ay ipinakilala lang pagkatapos. Ipinapatupad na ang MEL system, high-tech na kamera para sa Draver at Infantry Squad, mas magandang optika para sa gunner at komandante, at bagong battle management system sa ilang Puma. Hindi ang mga upgrade ang problema. Sa katunayan, kabaligtaran pa. Ang Puma ay isa sa pinaka-namomodipikang IFV, kaya hindi magiging problema ang pagdagdag ng bagong features. Ang problema ay nasa technical na komplikasyon ng pagpapatupad ng mga tampok na iyon. At kahit na tila alam ng mga manufacturer at ng militar, ang pagiging hindi maaasahan ng Puma sa technical na aspeto, nabunyag ang lahat ng ito sa harap ng buong NATO sa isang pagsasanay na ehersisyo. Inaasahang sasali ang mga Puma sa Very High Readiness Joint Task Force ng NATO sa 2023 kaya nagsagawa ang Bundeswehr ng ehersisyo gamit ang 18 nito. Noong panahong iyon, may 350 Puma ang Alemanya at may pondo na para sa 229 pa na lalo pang pinagtibay ng pananakop ng Russia sa Ukraine. Lahat ng 18 bagong unit na sumali sa ehersisyo ay nasira. Sa pagtatapos ng ehersisyo, wala ni isang Puma ang gumagana. At kung hindi ito isang ehersisyo, kundi isang totoong labanan, magreresulta ito sa napakaraming casualty at malalantad pa sa kalaban ang mga highly classified na teknolohiya. Sumulat siyang commander ng 10 Panzer Division na si Major General Rupert von Butler sa pamunuan ng hukbo at kagawaran ng tanggulan. Sa ulat niya, sinabi niyang lahat ng Puma ay umabot sa serong kahandaang pang-operasyon sa ilang araw at ang huling 2 bahagyang gumagana ay dinala pa rin sa shooting range kahit may depekto ang tureta. Hindi rin sila nagtagal dahil agad nagdulot ng pagkasira ang mga depekto. Isa pang Puma ang nasunog at nilikas.
Ang general mismo ang nagsabing nabigo sila dahil ayon sa kanya, halos hindi nagamit ang mga Puma. Pinapunta lang sila sa firing range para bumaril. Hindi nila kailangang gumugol ng mga araw sa pagtawid sa maputik at mabundok na lugar. Kung nasira na kahit maingat, inalagaan at bihirang ginamit, paano pa sila kikilos sa aktual na labanan? Sa puntong yon, 7 taon nang nasa serbisyo ang Puma, halos 20 taon mula nagsimula ang disenyo at mahigit 20 taon mula sinimulan ang pananaliksik. At halos walang silbi pa rin ang sasakyan. Ang pinaka nakakababa sa kwentong ito ay IFV lang ang pinag-uusapan natin. Hindi natin pinag-uusapan ng isang ika-6 na henerasyong multi-role fighter, hindi isang hypersonic missile, hindi rin isang tangke. Hindi man lang nakagawa ang Alemanya ng isang gumaganang infantry fighting vehicle kahit bilyon-bilyon na ang ginastos na pera ng mga nagbabayad ng buwis sa loob ng 20 taon. Tinawag ng Frankfurter Allgemeine itong kahihiyan para sa Alemanya at pareho ito sa BBC headline na nagsabing itinigil ng hukbo ang Ajax IFVs dahil nahihilo at sumusuka ang mga sundalo. May video kami tungkol sa Ajax para sa karagdagang impormasyon sa pagsusuka. Pero ngayon, balikan natin ang paksa dahil ang pagtawag sa pagkabigo ng Puma bilang isang kahihiyan ay tapat na paglalarawan dahil ang mga problemang lumitaw noong 2022 ay sinasabing mga problema na noon pa raw. Sabi ng hukbong sandatahan, naresolba na raw ang mga isyu ng Puma sa pagsusuri at unang taon ng serbisyo pero hindi ito totoo. Lumitaw lang talaga ang mga problema noong 2022. Noong 2018, iniulat ng hukbong Aleman ang madalas na aberya ng pangunahing sandata tuwing pagsasanay. Ngunit kahit sa patuloy na inspeksyon, walang nakatuklas ng dahilan. Maaaring may kaunting katwiran dito. Ang Puma ay kabilang sa unang IFV na may unmanned turret, kaya inaasahan na magkakaproblema ito sa umpisa. Noong taon din yon, sinuri ng panlabas na kontratista ang lahat ng Puma sa Bundeswehr at natuklasan na 43% lang ang operational. Nakakatakot ang estadistika, lalo na 3 taon pa lang noon ang IFV. Noong 2020 lumitaw ang maraming mechanical at software na problema ng Puma sa pagsusuri ng kahandaan sa labanan. Lihim pa rin ang detalye ng mga pagkabigong ito, ngunit sinikap ng Bundeswehr na i-upgrade ang Puma para sa 2023 Very High Readiness Joint Task Force. Medyo nakakatuwang isipin na ang Puma ay unang nasira sa publiko habang naghahanda para mismo sa task force na yun. Noong 2023, sinubukang i-upgrade at ayusin muli ng Army ang Puma para maresolba ang insidente. Inasahan nilang ilang buwan lang bago maging handa sa labanan ng IFV. May natuklasang software problems kaya naantala ng ilang buwan ang pagkumpuni. Sa ngayon, ang Puma ay kwento ng produktong bigong ipinilit sa Army dahil sa sunk cost fallacy. Ngunit may isa pang bahagi ang kwento. Ayon sa ulat, hindi disenyo ng Puma ang problema, kundi maling paghawak at pagpapanatili. Halimbawa, naging di-operational ang isang Puma dahil sa pudpod na drive sprocket. Ang pagpapalit ng pudpod na sprocket ay bahagi ng regular maintenance. Hindi pa kasama na may early warning system ang Puma para sa sirang pyesa, kaya imposibleng hindi alam ng unit ang tungkol sa sprocket. Dumating ang maintenance unit na kasama ng Puma sa ehersisyo nang walang spare parts at kulang sa specialized na kagamitan para sa sasakyan. Maaring ilihis ng Bundeswehr ang sisi sa Puma at mga gumagawa nito para takpan ang sariling problema sa maintenance at logistics. Parehong humina ang lokal at internasyonal na interes. Noong 2023 umorder ang Alemanya ng 50 Puma. Oo, pero ang pondo ay orihinal na nakalaan para sa 229 nito. Sa panahon ng pagsulat nito, may pahintulot pa rin ang hukbong Aleman na bumili ng karagdagang 200 pero sa ilalim lang ng ilang kondisyon, kabilang na ang pag-ayos ng mga problema at pagpapakita ng sasakyan ng maaasang kahandaan sa operasyon. Dahil kila sumuko na ang bansa ng Puma, pansamantalang natigil din ang usapan sa pag-export nito. Plano ng Australia subukan ng sasakyan bago pa nalaman ng publiko ang gulo, pero hindi pumayag sina Ryan Rheinmetall at Kraus Maffei. Croatia naman ay pumili ng second-hand American Bradley kaysa Puma. Maaring lumana ang mga ito, pero kahit papaano, gumagana naman sila. Sinubukan ng Czech Republic ang Puma at iba pang IFV noong 2017. Bagamat humanga sila sa teknolohiya nito, nawalan sila ng interes dahil kailangan pa itong buuing muling idisenyo para magkasya sa kanilang hanay. Sa huli, nagpakita ang US Army ng interes at pinayuhang bilhin na lang ang Puma kaysa gumawa ng bagong IFV na papalit sa Bradley. Pinuri ng Congressional Budget Office ang Puma dahil sa lethality at survivability nito. Ngunit ayon sa Army, hindi pa mapapalitan ng Bradley. Saan nagkulang ang Puma?
Sa totoo, lang halos lahat ng aspeto ay may problema. Madalas masira ang pangunahing sandata, puno ng aberya ang software at nasusunog ang mga kable. Kapag pinagsama mo lahat yon, nagiging high-tech ang infantry fighting vehicle pero nawawala ng silbi ang teknolohiya. Hindi ito mukhang issue ng isang piraso lang ng kagamitan ang sanhi ng problema, kundi kabiguan na gawing maayos at gumagana ang buong hanay ng kagamitan. Sa kabila ng masamang reputasyon nito sa ngayon, ang Puma ay may kinabukasan at nakaraan pa rin. Mas maganda ang orihinal na Puma. 478 lang na Puma na opisyal na kilala bilang mga SDK SEP, 234 armored car ang ginawa ng Alemanya noong ikalawang digmaang pandaigdig. Mas maliit sila kaysa tangke pero malaki at malakas ang kanyon at mabilis kumilos sa pagkuha o pag-alis sa posisyon kapag delikado. Ito ang pinakamataas na antas ng disenyo ng armored car noon. Kaya nitong umabot sa pinakamataas na bilis na 80 kilometro kada oras pasulungman o paatras at marahil ang pinakamagandang patunay kung gaano kaganda ang sasakyan ay ang katotohanan ginamit ito ng UK bilang pamantayan sa pagsubok ng mga bagong disenyo ng armored car hanggang dekada 1970. Bagamat hindi ganun karami ang nagawa at mas kakaunti pa ang talagang nakarating sa labanan, namumukot tangi pa rin sila noong kanilang panahon. Kung ikukumpara sa mga bagong kapangalan nila, masasabi talagang nakakabigo ang mga bagong Puma. Marahil isa sa mga pinakamalaking pagkadismaya tungkol sa Puma ay ang katotohanan habang dinedevelop ito, sabay ding dinedevelop ng Rheinmetall ang Lynx. Ang Lynx, sariling proyekto ng Rheinmetall na pribadong pinundohan, ay tila mas maganda kaysa Puma sa lahat ng aspeto. Magkatatulad ang laki at kakayahan sa labanan ng dalawang IFV at ang tanging lamang ng Puma ay ang technological nitong kakayahan. Walang saysay ang high-tech na tampok kung madalas pumalya ang sasakyan dahil sa di pagiging maasahan. Hindi naging interesado ang Alemanya na itigil ang Puma at piliin ang Lynx dahil may mga kontratang hindi na mababawi bago pa man nagsimula ang Lynx development. Kung tutuusin, baka ito ang mas matalinong desisyon. Umorder ang Hungary ng 200 plus unit at nagsimula na ang delivery sa Ukraine. Umorder ang Romania ng 300 habang ang Italia ay mahigit 20 para testing at posibleng libu-libo pa kung magtagumpay ang mga pagsubok. Habang nire-record ito, interesado ang Brazil, Gresya, Indonesia, Poland at US sa Lynx bilang seryosong opsyon para punan ang kakulangan nila sa mga IFV sa kanilang hukbo. Samantala, itinutulak pa rin ng Alemanya ang Puma. Maraming pera, oras at pagsisikap ang nagastos dito, kaya hindi na basta pwedeng sumuko, dagdag pa ang pampublikong pressure. Ano kaya kung aminin ng Alemanya na hindi kayang gawin ng kanilang hukbo at dalawang nangunggunang defense manufacturers ang Tier 1 na IFV? Ang Puma ay isang kabiguan sa ngayon. Wala talagang interes mula sa ibang bansa. Karamihan sa Puma ng Bundeswehr ay hindi kayang lumaban at kahit ang mga opisyal na deklaradong gumagana ay madaling masira dahil sa komplikadong disenyo. Hindi ibig sabihin na susuko ang Alemanya dahil may potensyal ang Puma na maging pinaka-advanced na infantry fighting vehicle sa mundo. Inaasahan mo na sana na pinuna ito o gumagana na matapos ang tagal ng pagdevelop. Hindi na yung parang tingnan natin kung gagana pa rin. Aasahan mong nakuha na sana ang trono na iyon. Salamat sa panonood.